Maayong buntag, pag-usab ka natong tanan. Kaduhang Domingo sa buwan sa Pebrero. And sama sa akong natong nahisgutan last Sunday, so ni-end na ang atong series about sa means of spiritual growth. Mga instrument, mga paagi, asa ta pwede mutubo sa spirituhanong bahin while acknowledging it is the Holy Spirit ang magpamuhat, nagpanglihok, pinaagi ato nga mga instrumento. So karon nga Sunday and for the next 5 Sundays, ang atong series is called Living with Assurance. So pag kinabuhi nga nay kasiguraduhan or kasiguruhan. So our theme this year o kahinumdum mo atong nag-congregational meeting tagi present nga transform to know and grow. So ato ta sa know. Last few Sundays we learned, we knew man yung unsay mga means. Unsa may mga gamiton sa balang espiritu para kita motubo sa espirituhanong bahin. And now, ug moingon tag know, mga basic nga kinahanglan hibawon sa mga Kristohanon para mohamtong motubo, mulambo ang pagtuo. So our last series focuses through the ministry of the Holy Spirit where we can have our spiritual growth and kahinumdumo through the Bible, through prayer, through service, through local church, through worship. For this series, we will tackle about the 5 assurances nga panalangin or favor nga ihatag sa Ginoong Dios sa iyahang mga katawhan para iyahang mga kaanakan will live with confidence. Kahinumdum mo ni sulti ang mga apostles nga God did not give us a spirit of fear. May hinadlokon nga spirito. God gave us a spirit of courage. Sabot, it is the will of God nga kita magkinabuhi nga magmaysugon. Magmaysugon and hopeful nga di tatalikdan sa Ginoong Dios. Pero sa may assurance para niya na. Natong kalibutan karon puno kay way kasiguraduhan. Uncertain kayo ang tanan nga anything can happen at any moment nga wa nato expect og pwede maka-disappoint nato. Ug mingon tag to living with assurance, it means nga natay kasiguraduhan nga maayo ang ugma. Living with assurance. It's about being secured sa Kristohanong bahin. It's about being grounded in faith, lig-on sa pagtuo. It means you believe and fully trust in the word and promises of God. That your trust in God's plan is always present. Ngayon tag living with assurance, imong pagsalig sa plano, kabubuton o pulong sa Ginoong Dios naa sa matag adlaw, matag oras, matag segundo sa imong kinabuhi no matter what will happen. Katong first topic this morning would be the assurance of salvation. How can we know? So this would tackle, how can we know nga luwas ta? Pastor, there were moments akong kinabuhi nga I believe in God but nitalikod ko, napariwara ako kadyot, pilaw ka tuig, ning palayo niya, makasiguro ba kung luwas yung ko atong time? Unsa may mga pwede nato matanaw, makatunan? Unsa may naaw, Pastor, mahibaw-an ba nga luwas gyud ta? Wala itong hisgutan karon. Before that, let us pray mga tagiya sa Balang Espiritu. Ang inyong tanas pagdako silang ulo, let us pray. Father in heaven, as we tackle on the topic of assurance of salvation, we are acknowledging na among panghuna-huna, pansabot are limited. And we cannot fully comprehend or understand unsa man imong ipadayag nganhi kanamo with our own abilities raw Dios. But so ay kanimo Balang Espiritu mangayo migtabang, giyahi kami, tudloi kami sa pagtuon sa imong pulong, hilabin na sa pagkinabuhi o pagsunod niini. Kantanang giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. 1 John chapter 5 verse 10 to 13. Sama sa ang gingon ganina no, we live in a world that is full of doubt. Duda. So this week no daghag mga balita nga people involved in romantic relationships magbuwag bisan gani minyo. So daghan ang mga tao karon magduda. Samgyud tinuod nining kalibutan na. It seems today nga pipila na lamang ka mga tawhan ang naay tinuod or certainty nga naay assurance kung sa milang gibuhat. Pwede ta mo eskwela, maning kamot og ayo, nagtuon, pero pag exam, pwede mahagbong.
Pwede ka magnegosyo, imong gibubo tanan kaalam, kahibalo, kusog, resources nimo, pero pwede na chance nga di siya molambo. Sa may assurance nato nining kalibutan. We always question like, how long will this last? Mutubo ba gyud ni? Masukses ba gyud ko? Nindot ba gyud kaha akong kaugmaon? Kana nga mga doubts, mga duda sa atong kinabuhi, mga concern sa atong kaugmaon, sa atong future, are pwede na ito mutawag nga makabit-bit o kaluya sa atong kinabuhi, makabit-bit o duda nga mo arouse, especially sa atong spirituhanon nga bahin, wherein mo'y pinaka-worst nga place kung asa ta pwede na ay doubt. Then we seem to be able to handle other forms of doubt, pero abot sa spirituhanon nga bahin, maglibog taon sa tinod o dili. Hey, mga duda, doubt sa atong kinabuhi, muna yung murag mo paralyze nato to move forward. Ngayon, bis, kaisog ang nato kay daghan tag pagduda, di ang taganahan mo tikang o another step forward padayon sa kinabuhi. Sama sa ngayon ganina, the worst place for doubt is as tong spirituhanon nga aspeto. Doubt arise niya panagsa sa di nato mabantayan o di ta mahimong mabinantayon, pwede nga bisan sa tong kaluwasan magduha ta, luwas magyud ta. Kasuway na mamuana ni question, luwas ba yug ko? Now, what is assurance of salvation? Now, assurance of salvation is, kanina taong I quote si Rick Warren, what is your assurance of salvation? Ingon siya, unsa may assurance na to nangutana siya guna? It is the promise of God's word. Aha niya gidirect, unsay assurance na to? Ata pwede makakuhag kasiguraduhan nga nay kaluwasan in the promises of God's word. Siya. If God says it, that settles it, because God cannot lie. You can trust the promise of God's word. Now, there are some things in life that we want to be really sure about. Especially, o giwire kay na way nga sigurista ka. Yeah, ganahan ka nga masiguro daan ang tanan. The promises of God's word, kasiguraduhan nga no, asa siya nakaangkla? Because God cannot lie. Imposible sa Ginoong Dios nga mamakak. Maybe in the past weeks, past days, past months, past years, nagduda kasi mong kaluwasan, and the Bible is telling us nga, do not be deceived. Ayaw pailad ni Ana nga crucial matter. I like how Rick Warren puts it in words dire. If God says it, that settles it. If God says nga, luwas ka, luwas ka. If God says nga your sins have been forgiven, napasaylo na gyud na. Indot kay pagkasuwat. What God says is always true, kay di bakakon ang Ginoong Dios. Dili siya sama natong mga tao nga inconsistent kaayo sa pagka matinud-anon. Christians must live by the words and promises of God, not by our own feelings. Nagsamang God, we are living by our own feelings. Nga feel nako karon ingani, feel nako nya isa sa pinaka dili stable nining kalibutan nga atong feelings. So katong tagaan og isa ka direct or i-summarize naton sige itakol aning assurance of salvation. It tackles about, can I be assured that I am saved? Assurance of salvation, di ni mo tackle about, kaya ba ko luwason sa Ginoong Dios? Dili na mao yang itakol. Assurance of salvation does not doubt the saving power of Jesus Christ. Christ is enough for salvation, period. Ang dugo ni Jesucristo nga mingdanak sa cross is enough para malimpyuhan natong sala, period. Christ's resurrection is a proof that He is God and all that He says is true, period. So ang question or ang pinaka-crucial the heart of the matter sa atong topic karon is not kaya ba ko luwason sa Ginoong Dios, but naluwas ba ko? Wala ang pinakadakong pangutana. Let's simply say nga assurance of salvation is simply knowing for sure or being confident that you are saved. Does that confidence is in you? Karon nga mga higayon. Are you sure 100% ang pinaka-pirme ipapno sa dihang mag-evangelize nga sa dihang mubiya ka ning kalibutan na malangit baka? Yeah. Isa sa realidad sa kinabuhi nga mupanaw ta. So assurance of salvation is being confident nga sa dihang mubiya ko ning kalibutan na malangit ko. The assurance of salvation is a guarantee nga kung ikaw imong gibutang imong pagtuo kang Hesukristo, naghinulsol ka sa imong mga sala,
You have entered into a relationship with God, gisilyuhan kas balang espiritu, that's the guarantee nga luwas ta. Unsa man nga confident, ug ato ning tagag-imahe, what does this confident looks like? Sama sa yung paglingkod dira sa lingkuranan, di ba? Sa yung paglingkod wa ka naghuna-huna duha-duha nga, uy, basig mahulog ko, basig matuwang ko, basig maguba ni kalit akong lingkuranan, di ba? Wa na sa imong mind. Naglingkod ka comfortably, ngano? Because you are confident nga di ka biyaan, di ka talikdan, di ka traidoron anay mo hang lingkuranan. Sing ana sa dihang inganang hulagway sa assurance of salvation ug naa nimo, confident ka nga unsa mang nas-unahan, unsang mahitabo sa langit ka padong. Now, sa dihang nagduda ka, that does not mean nga di ka luwas. It is natural sa mga Kristohanon, bisag kung sa ka well-versed, bisan pag-memorize mo cover to cover ang Bible, prone gihapon ta nga magduda sa kaluwasan. Ang balikon, it does not mean nga nagduda ka, luwas bayog ka, di ka luwas. Hinaay mga higayon nga kining atong assurance of salvation ma-weakens. Na mga pila ka rason, una na wataming tubo sa espirituhanong bahin. Atong giniglekto atong last few Sundays nga naisgutan. Isa sa rason nga pwede ta magduha-duha luwas bata is because atong giniglek ang Bible, atong giniglek ang prayer. We are not active in the local church. Occasional lang ta makitaan. We are not serving the Lord. We are not worshiping the Lord in the right way. Then mo and then siya nagduduha into salvation. Another reason is atong disobedience, atong pagkamasinupakon. Na fail ta nga tumano ng Ginoong Dios, we willfully, consciously aware ta sayop atong gibuhat, na realize nato nga namgi something nako nga continuously ganahan mo bali, gadi ganahan mo tuman sa Ginoong Dios. Then sa dihang ato na realize, duda din ta. Luwas baka ako. Katulo would be inconsistency. Yung mga times nga high kita sa atong spiritual aspirations. Nindot kaya atong pagsimba, pagdaig sa Ginoong Dios, times like this, atong devotions, atong prayer are on the highest level, then pagsunod adlaw, nausab din atong desires. Nausab din atong motivations, inconsistent kita, then that would sometimes end up into questioning, am I really saved? Luwas ba yun ko? Kaupat would be the temptation of Satan. Whether we like it or not, si Satanas, ganahan yun nga magduda, taluwas ba yun ta. Now, di niya kaya snatch atong salvation, but pwede niya ma-tempt into doubting the Bible, into doubting the glory of God, into doubting sa power ni Jesucristo, into doubting sa kamatuuran nga si Jesucristo ang manluluwas. Pwede na niya magamit nganhi ka nato para mag-doubt ta sa toang kaluwasan. So, na yung mga rason nga pwede ta mag-doubt. Ang balikon, that does not mean nga nagduda ka, di ka luwas. Nalang yung mga aspeto sa atong kinabuhi nga pwede ta magduduha. While salvation is permanent, ang assurance of salvation pwede siya mawala nganhi sa atong kinabuhi. Nasigo sa ato ang passage, una atong isgutan, una na itong angay hibawan ang source mismo. Asam ni naggikan ning assurance. Verse 11, this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in His Son. Atay mo, atras tagi sa verse 10, whoever believes in the Son of God has this testimony in himself. Yeah? And this is the testimony. Yeah? Then sa verse 11. So whoever does not believe, akong sumpayan sa verse 10, whoever does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony of God, in the testimony that God has borne concerning His Son. Now, kinsa man nga testimony ang ipasabot diri ni John. Sa dihan ningon siya, and this is the testimony. Whoever believes the Son of God has the testimony in Him. Naa daw nimo ang witness. Naa daw nimo ang testimony sa dihang mingtu ka sa Ginoong Dios. Kinsa ipasabot ni John diri. John is talking about the Holy Spirit. Ug mo atras tagamay sa verse 8, gimension na og balik ang gimension na didto ni John ang Holy Spirit. Diyan gisumpayan nga kung kita daw mo tuo, if we believe that Jesus Christ, the Son of God, kana daw nga testimony, si Holy Spirit daw naa nato. So, ug kahinumdum mo sa Romans, gi-explain ni Paul dito nga si Holy Spirit munay mo witness sa mga believers.
Unsa may hulagway na atong i-illustrate picture nga ikaw naka sa courtroom. Ang judge ang maghuhukom ang Ginoong Dios. Then God begins to say nga, sige, sugdan na nato ang paglitis. Hukma na nato ang mga katawhan. Then ikaw nakay testimony ang Holy Spirit. Sa diyang magsugod na ikaw nang i-accuse ikaw, guilty ka or not guilty. Si Holy Spirit mo na mo barog mo ingon, Your Honor, kini siya believer ni mingtuo ni Jesucristo. Mao na ang trabaho ni Holy Spirit. Siya mo seal, siya mo testify sa kaluwasan nga nadawat nato gikan kang Jesucristo. So ang testimony that it goes to say that believers have eternal life while unbelievers do not. Muna'y pasabot when the testimony is in you. The Holy Spirit is in you, sabot na ang source sa assurance. If na ang Holy Spirit nimo. Muna ang assurance nga wala sa mga taong mingtalikod, di ganahan mo tuo, or actively, consciously, di nila pilion si Jesucristo isip ilahang manluluwas. God's testimony is that believers have eternal life. Munang mahitabo sa dihang litison ta tubangan sa atong amahan, and ang Holy Spirit mo defend nato. Your Honor, di ni siya guilty. Your Honor, this person has been forgiven. Di ni makitaan nga kinabuhi ni kinsa man nga leader nga nagtukod sa simbahan or unsa nga relihiyon. Di ni makitaan sa Islam, di ni makitaan sa mga pleasures ni kinabuhia, di ni makitaan sa mga intellectual, spiritual pursuits nato, di ni makitaan sa pag-meditate or unsa man atong buhaton, makitaan lamang ni nga testimony pinaagi kang Hesukristo. Yeah? He who does not believe the Son shall not see life. Siyang makitaan, but the wrath of God in him. So that testimony reveals that there's eternal life in Jesus Christ. Muna ang source. Through Jesus Christ, tagaan sa Holy Spirit. And that is the source nga natay assurance. Muna yung source nga natay kasiguraduhan, di taangay mahadlok atong kaluwasan, mawala ba? Or di pa kita luwas. If a person gipramisan nga kung mutuo kang Hesukristo sa Ginoong Dios ning promise siya nga nakay eternal life, then mawala, so di na unsa bakakon di naghimo sa promise, di ba? Eternal security is not true kung mawala di ay, kung mabawi di ay siya, kung ang Holy Spirit mo gawa so di sa to ang kinabuhi. That's why you must daily say, you must daily praise the Lord, mingon, glory to God, I know I am saved. Muna importante sa matag adlaw nato nga natay confidence to say, thank you Lord, I am saved. Yet daghan nato are not sure. Daghan nato magduda, am I really saved? Instead of kita ang mga shouting Christians, mingon ta, Lord, thank you, luwas ko. Sometimes we are the doubting Christians. Puno tagduda. We don't have to look for signs, these signs of assurance. Nung sa kay sign nga luwas bayug ko, tanawa ang pulong sa Ginoong Dios. Ay na pagpangitag mga sinyales sa bisan asa man ng lugar, basin mo end up pagidnong ka sa pagduda og samot or mas motubo pa noon yung pagduda kay wa kaming tutok sa pulong sa Ginoong Dios. So the source is this. Eternal life is a gift from God, received through Jesus Christ. Gikan sa amahan, regalo na niya. Yung madawat, pinagi kang Hesukristo. The way to eternal life from God is to have the Son of God, Jesus Christ. Ikaw ako can have this real assurance nga kita anak sa Ginoong Dios. Na mo na pinakatumong ngano gisuwat ni John ang 1 John. Para ang tanan mo basa ka know for sure nga naay kasiguraduhan nga naay kadaugan sa unahan. Trusting His word, saligi na ihang pulong nga himo ang basis nga nay assurance. Ayaw saligi mong imuhang feelings, imong nasabtan, saligi ang pulong sa Ginoong Dios nga pinaagi sa Ginoong sa amahan yang kinabuhi nga gihatag ngadto kang Hesukristo madawat pud nimo kung ikaw ug ako motuo. So the source of this assurance. Kaduha would be the foundation. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So according to God's testimony there, the source of assurance is to have the Son of God.
Ya, amo atong una nisgutan. So according sa pulong sa Dios, para dayong makasiguro ta nga natay kaluwasan nga nadawat is to have the Son of God, si Jesucristo, atong hinumduman nga ang foundation nini. Kaya ang atong greatest need di ay nini kinabuhi is information. Makabaw lang ta. Well, ang ipada sa Ginoong Dios educator. Now, ang greatest need din nato nining kalibutan na is technology, scientist ipada sa Ginoong Dios. Ibang greatest need din nato nining kalibutan na is to be financially stable, economist ang ipada sa Ginoo sa toa. If our greatest need is pleasure, unsay makapalipay nato, entertainer ang ipada sa Ginoong Dios. Pero yan nakita ang atong greatest need is forgiveness. Muna yung gipada si Jesucristo. Foundation, Acts 4:12, and there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ganina, ang focus sa atong naisgutan, the source of the assurance is ang silyo. Ni magikan, once we have been sealed by the Holy Spirit, be sure, nga luwas na ka. Ang foundation, diri na mo nato makatunan, ang focus na po nini is ang Son. Ganina ang Holy Spirit, karon ang Son, ang focus, mani magikan nga assurance. There is no one else, walain, pwede gikanan nini. Pwede ka magambak-ambak og relihiyon, pwede ka magambak-ambak og imuhang tinunan, pagtulunan nga tuuhan, pero di nini mo makitaan nga assurance sa bisan asa nga lugar aside from Jesus Christ. Isulti ni Paul sa mga taga-Efeso, in Him, pinaagi kang Kristo Jesus, naluwas ta, pinaagi siyang dugo. Nakadawat tagpasayloan, and according to the riches of His grace, kita naluwas. I wonder if na-realize ba gyud nato nino nga nagihatag sa Ginoong Dios tanan nga naa ni Kristo, nganhi ka nato kung kita mutuotan niya. John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains in him. Ang pasabot, ang gusto itudlo ni John nganhi kanato, we became a child of God. Mahimutang anak sa Ginoong Dios through Jesus Christ. Maadapta sa iyahang pamilya. So John here is teaching, foundation day is adoption. Kinahanglan dita ma-adapt, mabilong, mahimong membro sa pamilya sa Ginoong Dios, pinaagi kang Hesukristo para mahimot ang confident nining pagtuo nato sa kaluwasan. Something adoption. The adoption is kanang naay dili member sa family, imong kuhaon, then formally, legally, himo nimong member sa family. Sumo ng foundation nila pinaagi kang Hesukristo para natay assurance nga kita luwas through Jesus Christ. We get to live in the heaven, natay inheritance gani. The Bible says we are heirs of God. Sumusunod ta ni Hesukristo. We are new creation. Sa dihang we are accepted na tas bagong pamilya, gidawa tas Ginoong Dios. Our name is written in the book of life. Natay mansion nga tos kalangitan. We no longer have the spirit of fear. Nganuan belong naman ta sa pamilya. Whoever believes in the Son has eternal life. Taga na tagbagong kinaiyahan. Dili pulihan, dili tayo improve, but tagaan tagbag-o tanan sa dihang i-adapt ngadto sa pamilya sa Ginoong Dios. The foundation of this assurance is all about Jesus Christ. Believing in Jesus is the foundation of eternal life for you. Pwede mo di mo tuos laing tao. Pwede mo magduda sa uban. Pwede mo magduda bisan sa mga pinakasuod ni mong higala, pero ay dudahi unsay pwede mahatag ni Hesukristo nganha kanimo. Knowing once and for all whether now you're going to heaven is one of the milestones nga moabot nganhi sa atong kinabuhi. God the Father gihatag niya yang anak nga si Hesukristo, isa na ka invitation sa matagos sa kanato to be a member of this family para ma-founded ta sa assurance. So atong gisgutan ang foundation ni agi atong gisgutan ang source
Source is the sealing of the Holy Spirit. Foundation, si Jesu Kristo. Now, ni goes on, ni move din si John into na iti mailhan ni. Now, di na ito mailhan kanus at tagisiliuhan sa balang espiritu. Regardless, kung sa maingon, uy, ako na-experience, ingani, ana, di kita ka-sure. But na iti mailhan of having this assurance. And muna ito sa disgutan, the birthmarks, ti mailhan of having this assurance. Now, primarily, kaning 1 John, gisuwat ni para sa mga mubasa, makabaton o kasiguruan sa pagtuo. Akong balikon, this is primarily written for the readers and the believers of that time nga recipient ini nga letter will know. Now, ang word nga know gani sa 1 John almost 50 times na gibalik-balik kay importante ni John nga man-know. Mahibaw-an nato nga nay assurance of salvation. So atay tulo ka birthmarks nga hisgutan atong libuton kadyot ang 1 John. So ang una nga birthmarks is lordship. Is Jesus Christ the Lord of your life? Nagisuwat ni John sa 1 John 2:3-4. And by this, nana pong word nga no, and by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Wantay. And by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Whoever says, I know Him, but does not keep His commandments is a liar. And the truth is not in Him. Now, gitudlo ni John during ini. So, ang akong balikon, tumong ni John para ang mga mubasa makasiguro nga luwas bigid sila. Din siya diri. Isa sa timailhan nga nakaila juga sa Ginoong Dios or kaning we know, we have come to know, naka-relationship sa Ginoong Dios is this. You keep His commandments. Or in other words, Jesus Christ is the Lord of your life. Nianan siya, may timailahan ni mo igsuon. Yan gisumpayan. If ever niingon ka, nakoy relationship sa Ginoong Dios. If ever niingon ka, kaila ko sa Ginoong Dios, but you do not keep His commandments, sa iyang pulong ay gamit, you are a liar. Bakakon kang dako ug ang kamatuoran wala nganha kanimo. Na akong i-highlight that we are not saved by keeping His commandments. Salvation is a gift from God. Di ta na pwede matrabahuan. But we know but it is a proof nga sa dihang we are in a relationship with God, we keep His commandments. Di ni siya mo tinubdan sa kaluwasan, di ni siya mo imuluwas nato, but mo ni resulta sa kaluwasan nga madawat nimo ug nako. We make our Jesus Christ our Lord sa toang kinabuhi. You say you know God and you're not keeping His commandments, klaro kay ang pulong, you are a liar. Now, this does not mean nga sa dihang imong nasupak ang pulong sa Ginoong Dios. Sa dihang wa nimo nasunod ang pulong sa Ginoong Dios nga you are not saved. Di na mo gitudlo na po dire. John is saying here that if the desire, ang tinguha sa imong tibok kinabuhi to obey God, to follow God, kay wala, you must be saved. You're needing a Savior. Munay gusto itudlo ni John dire. One of the birthmarks nga ang person has been saved, he has the desire to live according to God's commandments. Niyang gusto tudlo. Kaya as a Christian, we still sin. As a Christian, we still disobey. But now, sa dihang we have come to know Him, instead of running towards sin, we run away from sin. Instead of running towards disobedience, intentionally, we run towards God's commandment. If we can sin willfully, continuously, then watay repentance sa tong kinabuhi, watay pagmahay, watay paghinulsol, then we need to be saved. Lordship. Is Jesus Christ your Lord? Tunibawaan, oy, umayon ka, oy, the Holy Spirit is within me. Oy, ningto kong Jesus Christ. Tanaw na to, na bang lordship sa imong kinabuhi? Are you running to disobey towards God, or you're running towards obedience? Na ba ni nga desire sa imong kinabuhi? Kaduha nga birthmark ti mailhan is fellowship. We love our brothers and sisters in Christ. Siguro sa previous na to nga series, it had been studied. But diri ang focus is ang word nga love. Kanina natong ang focus sa previous is to our gifts, pagtinabangay. But dire ang focus, we love
our brothers and sisters in Christ. 1 John 3:14, we know that we have passed out in death to life because we love our brothers. Whoever does not love abides in death. Yang gisumpayan, mas giklaro niya sa 1 John 4:20 to 21. If anyone says, nindot kanang pagkasuwat ni John, I love God, ingon ka, I love God, and hates his brother. Gibalik na po ni John ang words ganina, bakakon ka. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Bisayon pa, ug di gay nimo kaya higugmaon nimo igsuon nga makit-an nimo, unsa lang ka ang Dios nga di nimo makit-an. Hinumdum ko sa akong amigo sa una moingon nga ug para sa imo lisod na tumanon ang balaod ngini atong gobyerno, yang gi-explain, yang gi-illustrate niya ako. Para sa imo lisod na sundon kanang pedestrian lane nga i-green labang din ka, samot ka maglisod sa sugo sa Ginoong Dios ug sunod. Naingani ang gusto itudlo ni John. If wa kay pakabana, wa kay gugma na imong igsuon nga imong makit-an, imong mahikapan. Yan ka, uy, naigugma ko sa Ginoong Dios. And you are a liar. And this commandment we have from Him, whoever loves God must love his brother. Ingani ko na mahitabo. Sa dihang na-adapt na ta sa pamilya sa Ginoong Dios, isa na ta sa pamilya sa Ginoong Dios, igsuo na ta pinagi sa atong pagtuo, kay gihigugma man day sa amahan ng iyang mga anak, ang mga igsuon maghinigugmaay puna dapat. Siguro sa ug atong itan-aw sa tong earthly families, kanya atong mga biological nga maigsuon, namin gyud mga times nga ang imperfection mo pakita na yung mga times nga we don't feel like loving each other. But here ang gusto itudlo ni Kristo, ang tinguha nga higugmaon imong igsuon. We love our brothers and sisters in Christ because God loves them. Kung unsa ka deserving higugmaon, kanay mong tapad, gihigugma po na sa Ginoong Dios. O gihigugma na sa Ginoong Dios, ano ikaw di man nimo higugmaon? Tanawa daw ng naong sa imong tapad, angayan mo na higugmaon. Pwede ka makaingog dili, pero gihigugma na sa Ginoong Dios. And He is saying, and God is saying, akong kailatan niya, and if we love God, gugmaan na imong tapad. Bahalag panagsa kayong kalamik, ikumuton na ako nga niya akong tapad. God is saying, love your brothers and sisters. Ngano test, ngano birthmark man sa kaluwasan ng fellowship, kaning paghinigugmay sa isig katawo. Nato hinumduman nga ang nature sa tong Ginoo is love. God is love, di ba? 1 John gyapon na. Sa diha diyang naa ng balang espiritu nato, ang testimony naa na nato, we are partakers of that nature na pod. If God is love and the Holy Spirit is within us, dapat ikaw is love pod. Isumpay pod yung pangan, dapat ako is love pod di ay. Now we are not saved because we love our brethren. We are saved because Jesus Christ died for our sin. We love our brothers and sisters because we are saved. Munang nature dapat sa simbahan. Kinsa gani si church, it is you. Ang mga tinawag ni Kristo. The Bible is teaching us that the church is the body of Christ. Siya ang head, and di pwede nga, I love the head. Akong gihigugma si Kristo, but I don't love the body. I don't love the church. Nung dumi nga gitawag ni Kristo ang church, ang mga tinawag niyang tao as iyang bride. Ngayon tag-bride yang illustrate unsa ang gugma ni husband padung ni wife. Jesus loved the church so much, ngayon gihatag iyang kinabuhi para sa church. Kinsa ang church? Ikaw. If we love Jesus, then we will love who Jesus loves. Christ, the church, should be inseparable. Huwag imong gihigugma ang Ginoong Dios. You should also love your brothers and sisters in Christ. Regardless, kinsa na siya. Regardless, unsay kinaiyahan na niya. Regardless, kung daghan mong disgusto sa inyong kinabuhi. Regardless, kung opposite kayo mong kinaiya, igugmaan na. Because God is love, and God is within us, dapat kita mahigugmaon pod. Katulong nga birthmark would be the relationship. Salvation is not a passive state, but an active relationship with Christ. 1 John 5:13, muning last verse atong passage, I write these things to you who believe. Manday mo, to you who believe, para mo hani, in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life.
God sent His Son into the world, di ba? John 3:16, whoever believes should not perish but have everlasting life. Munay gisulti ni John dire sa verse 13 pod. If you believe in the name of the Son of God, you know you have eternal life. Pero bantayin ninyo ang tense nga gigamit sa word nga believe sa verse 13. Bantay mo dili past tense. That if you have believed sa una, ang gigamit is gani in its original, it's present participle. But sabot believing. So naiuban, panagsa nga atong highlight, atong focus, unsay nitabo sa una. Nabagoy madunggan panagsa nung maingon nga, ugwa ka kahinumdum atong adlaw, atong pizza, atong lugar, kung asa nimo gidawat ang Ginoong Dios, basin di jud kaluwas. Sige, highlight sa past. Some say nga ingana daw. But maingon tag, di ko na makita sa Biblia. The Bible never tells us to look back. The Bible never tells us nga tanaway mong previous experience para sa salvation. Now every time gamiton ang word nga believe, it is in the present tense. Dili believe jud ang gamiton sa Bible. Nga naman, it is always the matter of karon. It does not matter unsay imong gituuhan sa una. Ang unsay nagmatter sa gisuwat, sa pagdihang gisuwat na sa mga author, unsay ang intention sa dihang mabasahan nato, kinsa imong gituuhan karon. It does not say nga he who believed, past tense, has eternal life. He who believes. No matter what you have done in the past, if you are not believing in Jesus Christ, then you are not saved. No matter unsa ka karelihiyoso sa unang panahon, niaging mga tuig, dekada sa imong kinabuhi, if you are not believing in Jesus Christ, you are not saved. If you are not believing in Jesus now, no matter what you do, no matter if unsay mo mahinumduman dira, you're not saved. The big question is, did you believe? Ang balik ko ng tense, believe. Are you believing? Sa original nga form niya, are you believing? Ayaw i-past tense imong pagdukay, di na siya passive na state. Oy, ning tuon ako sa una, okay na ko karon. Guniti na nga pagtuo sa adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, aktibo na nga relationship sa Ginoong Dios. So do you have that relationship with the Son of God right now? If you can't remember kanusa ka nituo niya sa una, it's okay. That does not mean nga di ka luwas. Salvation is not a distant past relationship. Salvation is a present reality. It's a relationship. We are not saved by knowing nga sa una ning dawat ko, we are saved by believing karon ugma hangtod sa kahangturan, hangtod sa kita may gininhawa. It is believing mo na ang tumong sa relationship. Di ka mubuhi sa pagtuo ngadto kang Hesukristo. The proof that we are born of God is that we are believing right now until sa dihang mubalik na atong Ginoong Dios or sa dihang kuhao na taniya kana nga pagtuo naa gihapon. Ayaw mo ang past tense yung pagtuo. Nga luwas man ka kay ning tuo sa una kay ngani nga you're saved because you are believing in the word and in our Lord Jesus Christ. So sa pagtapos no, din ako ni overcomplicate ang assurance of salvation. I'll conclude with this. Is Jesus Christ your Lord? Is Jesus Christ your Savior? Do you have a personal relationship with Christ? If your answer is yes, then you have an assurance for salvation. Di na ako libugon, di na ako i-overcomplicate. Do you believe in God? Do you believe in Jesus? Siya ba imong manluluwas? If you have called Him, asked to save you, He promises that He will give you eternal life. And that's it. That would settle it all. Ningon si Jesucristo siyang pulong, I give you eternal life and they will never ever perish. Huwag pwede makakuha ni ana. Now, this says that God wants us to have an assurance of salvation. We should not live nga Kristohanon nga nagsiguri, nagsigwander, luwas ba yun ko. But if yes, imong tubag niya ng tanan, live confidently nga di mapakyas ang Ginoong Dios sa mga saad. Kung siya matinud-anon, bisan pinakagamayan, tos pinakadako nga saad niya sa Biblia, iya yun nang buhaton regardless kung unsang kapakyasan na itong mabuhat. Our assurance in salvation nakabase magud ni sa pagka-perpekto o sa pagka-kompleto sa kaluwasan nga gi-provide sa atong amahan pinaagi kang Kristo Jesus. Wa nay nakabase sa atong gibuhat. If ang kaluwasan nakabase sa atong kaugalingong kaalam kay balo binuhatan, then wa gyud tay assurance.
Pero kay nakabase ni sa atong perpekto, gamhanan nga Ginoong Dios, then naa tay assurance. Do you trust Him alone for salvation? If your answer is yes, then you have the assurance of salvation. Okay?